Uy guys, kumusta? Kumusta ang mga tapos ng magteko? Ano pong balita sa inyo mga guys? Sana nakatulong sa inyo yung mga pinagsasabi natin sa mga vlog natin noong nakaraan. Guys, para sa mga tapos na magteko dyan, yung mga palipad na, may gusto akong i-share sa inyo mga guys. Katatapos lang natin mag-out sa trabaho. Bali pang umaga tayo, 6:30 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Merienda muna tayo guys. Ano to? Coffee milk, tig 35 NT. Tara, bago natin simulan. So yun guys, mukhang uulanin tayo kaya simulan na natin tong vlog natin for today's video para mabigyan ko ng tips yung mga papunta na dito sa Taiwan. Advance congratulations sa inyo mga guys, kita-kits dito sa Taiwan. Sana yung mga papunta dito may na-inspire ako, kahit dalawa man lang masaya na tayo doon mga guys. Nandito ulit tayo sa park ngayon guys. Kung mapapanood nyo yung video ko about sa requirements, dito ko yon ginawa mga guys, doon sa banda doon sa may looban. So ayun mga guys, ang topic natin ngayon is magbibigay tayo ng tips kung ano nga ba yung pwede mong i-expect dito sa Taiwan pagdating mo. Congrats sa mga tapos na magteko dyan. Itong video na to para sa inyo, para meron kayong idea kung ano yung pwede nyong asahan sa trabaho, sa dormitory, kung paano yung buhay ng isang OFW dito sa Taiwan mga guys. Ayan ang ganda ng tulay dito mga guys. Katin muna natin, dyan tayo mag video. Daming nangingisda dito Ayan guys, mabulabog sila. Fishing, pati doon sa banda doon, dami nangingisda. Madami kasing isda dito, tilapia gano'n. So ayun guys, biglang umulan. Nandun tayo kanina, tapos biglang humangin na malakas. Tapos mga after 5 minutes na naglalakad ako papunta doon sa park, umulan na bigla, kaya bumalik ako sa motor. Kinuha ko muna yung jacket ko at mahirap na, baka mabasa yung ulo natin. Tinalukbong ko, tapos pumunta muna ako dito sa sa waiting shed nila. So ang uunahin natin mga guys na pag-uusapan ngayong araw dito sa vlog natin is kung ano nga ba yung pwede mong asahan or i-expect mo pagdating mo dito sa Taiwan mga guys. Ang pag-uusapan muna natin is about sa trabaho, kung ano yung magiging shift mo dito sa napasukan ko mga guys. Meron kaming 3 shift dito, morning shift, mid shift at saka night shift. Ang oras po ng morning shift is 6:30 ng madaling araw hanggang alas 3 ng hapon. Then ang oras po ng mid shift is 2:30 ng tanghali hanggang 11 ng gabi. Tapos ang night shift naman natin dito mga guys is 10:30 ng gabi hanggang 6:30 ng madaling araw. Yan, meron kaming 3 shift. Ang hirap mag-adjust mga guys, kaya dapat sanayin nyo na yung sarili nyo sa ganung oras. Tsaka ang payo ko na din sa inyo mga guys is magbaon na kayo ng vitamins na hiyang sa katawan nyo, para kapag dating nyo dito sa Taiwan is ready na yung pangangatawan nyo para sa trabaho. Kasi sobrang hirap mag-adjust sa trabaho mga guys, lalo pag night shift. Imposibleng hindi kayo aantukin yan. Ako noon sobrang nahihilo-hilo pa ako. Kaya bumili na kayo dyan sa Pilipinas, kasi na din, sobrang mahal din ng vitamins dito mga guys. Doble yung presyo nya dyan sa Pilipinas. At syempre, hindi lang vitamins ang babaunin mo guys. Magbaon ka na din ng yung panghilot-hilot sa likod, sa paa. Ayan, kailangan mo yan mga guys. Kasi pag galing ka sa trabaho, halos yung trabaho dito mga guys, nakatayo. Madalang lang yung kahit sabihin mong nakaupo ka, mantakin mo yung uupo ka ng 8 to 12 hours, di ba? Tapos nakatayo ka ng 8 to 12 hours. Parang hihiwala yung paa mo dyan sa sakit. Ganun yung naramdaman ko noon mga guys.
Lalong-lalo na sa akin, hindi ako sanay sa ganong trabaho. Nanggaling kasi ako sa guys, sa office na trabaho. Tapos nag-shift tayo sa factory, o di ba? Kaya ang payo ko, bumili ng panghilot-hilot at saka yung mga pahid-pahid na yan, yung pangmatanda mga guys. Kailangan na kailangan nyo yun dito sa Taiwan. Eto guys, tandaan nyo, pagdating nyo dito sa Taiwan, dediretso na kayo agad ng medical yan. May medical ulit dito mga guys. Pero ang maganda sa medical dito sa Taiwan is yung medical sa Pilipinas, aabutin ka ng 2 days. Yung medical dito sa Taiwan mga guys, baka 20 minutes lang tapos na lahat, promise. Pagkatapos ng medical, dediretso na kayo sa dorm. Pagkatapos sa dorm, sa amin nun guys, pagdating namin, orientation. Pagkatapos ng orientation, gabi na, uwi. Kinabukasan, tulog na, wala nang ayos-ayos. Diretso pasok na yun mga guys. Kaya hindi ka bibigyan ng kahit isang araw man lang na pahinga, mag-ayos ka ng bed mo. Walang ganon mga guys. Salang agad. Ganon yung magiging buhay ng isang factory worker mga guys. Kung baga, time is gold dito sa Taiwan. Para sa mga Taiwanese, sobrang halaga, kahit 5 minutes man lang yan, mahalaga sa kanila. So let's say, papasok ka na sa trabaho. Ang pwede mong asahan sa mga katrabaho mo is ito na mga guys. Tandaan nyo guys na hindi lahat is maganda ang pakikitungo sa kapwa nila dito. Lalong-lalo na ang kapwa nating mga Pinoy. Hindi lahat maganda ang pakikisama sa atin mga guys. Sa mga parehas pa nating lahi. Pati naman sa Taiwanese mga guys, meron din yung mahirap pakisamahan. Kaya expect the unexpected lagi. Ilagay nyo yan sa isip nyo mga guys. Kumbaga, ikaw yung baguhan, ikaw yung mag-adjust muna. Pakinggan mo kung ano yung sasabihin nila. Gawin mo kung ano yung iuutos nila. Pero dapat yan mga guys, gawin mo ng mabilis at pulido. Yun lang ang gusto ng Chekwa mga guys or Taiwanese. Baga, hanapin mo muna yung kiliti niya bago ka makipagbiruan. Igalang mo sila. Yun lang naman ang gusto nila mga guys Smile ka palagi, kahit masama yung pakiramdam mo, kahit pagod ka. Yun lang mga guys, pakikisama muna sa ibang lahi ang kailangan natin para tayo ay maka-adjust. Sa usapang Pinoy naman mga guys, sa kalahi natin, mag-ingat kayo. Lalong-lalo na kapag nakatagpo kayo ng mga tagapagmana mga guys. Ang hirap pakisamahan ng mga yan. Lalo't sila yung magiging magtuturo sa iyo o yung magiging master mo. Master kasi ang tawag namin sa mga matatagal na dito mga guys na magtuturo ng parehas mong trabaho. May diyan mga guys, may mga tagapagmana na tinatawag dahil ayaw nilang magturo. Hindi lahat ituturo nila sa iyo mga guys. Kaya ang dapat nyong gawin ay pakisamahan nyo lang. Baga, parehas din lang ang gagawin mga guys. Sundin kung ano yung gusto. Matutong makisama. At syempre, yung iba dyan na tagapagmana ayaw ng paulit-ulit na tanong. Tiisin nyo lang yun mga guys. Ganun talaga ang mga dito, mga tagapagmana. Pero meron din yung mga mababait na matatagal na dito sa Taiwan mga guys. Alam nyo ba bakit ayaw nilang magturo at tagapagmana sila? Kasi ayaw nilang masapawan mga guys sa trabaho. Gusto nilang tumagal pa sa company, kaya ganun ang inaasal nila. O kaya nung baguhan din sila, nakatagpo din sila ng mga tagapagmana, kaya parang inuulit lang nila yung sitwasyon. Wag ganun mga guys. Buti na lang sa atin yung naging master natin dito is parehas nating Ilocano. At saka mabait. Shout out sa'yo Lakay. Matuto tayong mga guys, lumunok ng pride. Kumbaga, kung napagalitan ka, kung nasigawan ka, hayaan mo lang. Ganon minsan ang mga Taiwanese mga guys. Medyo pasigaw sila magsalita. Kung parang pakiramdam natin sinisigawan tayo, pero ganon lang yung iba magsalita mga guys. Lunukin na lang natin yung pride natin kasi hindi tayo papakainin yan. Hindi mapapakain yung pamilya natin yan. Ang mga Taiwanese mga guys is meron silang tinatawag na first impression, last impression. Kung ano yung pinakita mo sa unang araw sa kanila, ganun na ang tingin nila sa'yo hanggang matapos ang kontrata mo. Kaya
Pagdating mo sa trabaho mga guys, ayus-ayusin mo yung sarili mo, ayus-ayusin mo yung trabaho mo, magpakitang gilas ka, umoutput ka, ganon mga guys. Kasi sa trabaho dito is meron tayong tinatawag na output. Yun yung magiging record mo araw-araw. Kumbaga, gagawa ka ng 90%, 100%, mga ganyan. Pero syempre, hindi mo pa magagawa yan kung baguhan ka pa lang. Pero dapat ipakita mo na kayang-kaya mo matuto at pag-aralan yung trabaho. So yun lang guys, ang may papayo ko sa loob ng trabaho. Iba-iba tayong company na mapapasukan, iba-ibang produkto ang gagawin natin. Basic lang mga guys. Lahat ng trabaho dito napapag-aralan. Sundin mo lang kung ano yung iuutos sa'yo ng limpan. Ang ibig po sabihin ng limpan, yung leader nyo, line leader. O kaya ang iuutos ng inyong chuchang. Yun yung chuchang is yung ano guys, yung parang bisor, yung supervisor mo, parang ganun. Chuchang ang tawag sa kanila. So ang next naman natin guys na pag-uusapan is about sa ano, sa dorm. Kung ano yung pwede nyong i-expect sa loob ng dorm nyo guys. Sa akin, sa sitwasyon ko mga guys is sa loob ng kwarto is 4 kami. Magkakaiba kami ng shift niyan. May pang umaga, may pang gabi, may mid shift. Kaya minsan gising yung isa tulog. Ganon yung sitwasyon ng dorm dito mga guys. Hindi kayo pare-parehas ng schedule. Kaya kung ikaw ay may kausap sa iyong cellphone, parang common sense na lang mga guys. Siyempre malakas yung boses mo, tapos tulog yung kakwarto mo, di ba? Respeto lang ba yung susi sa guys, sa dorm? Baga, doon ka na sa labas makipag-usap. Ganun lang kasimple yon. Baga, give and take lang mga guys sa loob ng kwarto. Kasi dito sa Taiwan mga guys, iba-iba. Merong 2 sa loob ng kwarto, merong 4, merong 8. Kaya minsan yung iba nag-aaway-away, gawa nga nung yun, hindi sila nagkakaintindihan. Iwas-iwasan natin yung mga ganong conflict mga guys. Kasi ang hirap ng may kaaway dito sa Taiwan. Baga, uwi ka na nga lang galing sa trabaho. Dapat pag-uwi mo ng dorm mo is, 'di ba? Relax na lang, matutulog ka na lang, ganon. Hindi yung may iniisip ka pa na may kaaway ka. Baga, give and take, tsaka respect lang. Yun lang ang susi sa dorm mga guys. May isa pa akong tips sa inyo mga guys. Huwag niyong damutan yung sarili nyo. Yes, andito na yung point na nag-abroad ka para mag-ipon. Pero syempre, isipin nyo lagi mga guys na once in a lifetime lang tayo makakapag-abroad. Gawin nyong investment yung sarili nyo dito sa abroad mga guys. Wag nyong dadamutan yung sarili nyo. Kung may gusto ko yung kainin, may gusto ko yung bilhin na gamit para sa sarili nyo, bilhin nyo yan. Diyan lang tayo guys, diyan lang tayo nakakapag-alis ng stress sa sarili at saka pagod, di ba? Sumasahod tayo dito sa Taiwan, hindi lang para sa pamilya, para din sa sarili natin mga guys. Tandaan nyo yan. Alagaan natin yung sarili natin dito sa abroad kasi ito yung puhunan natin puhunan natin sa trabaho. Huwag nating pabayaan. Sobrang hirap magkasakit dito mga guys. Walang mag-aalaga sa inyo dito unless andito yung asawa nyo, andito yung girlfriend nyo. Pero mahirapan din siya guys na napuntahan ka kasi nga minsan magkaiba kayo ng schedule. Hindi rin basta-basta makakapag-absent. Ganon dito mga guys. Baga, sarili mo, aalagaan mo para iwas sa sakit. Yun lang yun mga guys. Literal kasi na nakakapagod dito sa abroad. Literal na nakakabaliw pala ang abroad guys. Andito lahat. Homesick. Kakausapin mo yung sarili mo. Siyempre, kapag sanay ka ng kausapin yung sarili mo, magiging vlogger ka na yan. Tignan nyo ako mga guys. Kinakausap ko na yung sarili ko. So, ang last guys is hindi to tips ha. Hindi to tips. Ano to? Payo. Payo para sa para sa inyo mga kapwa ko Pinoy, kapwa ko kabayan. Pagdating mo dito sa Taiwan, focus ka lang sa goal mo guys. Lalong-lalo na kung may pamilya ka sa Pilipinas na naiwan, may mga anak ka, may asawa ka. Kasi dito sa abroad mga guys, literal
Ang daming naghihiwalay. Gawa nga nung siguro nadadala sila sa homesick. May mga ano dyan, may mga kababalaghan na nangyayari na. Nagkakaroon na sila ng bagong pamilya dito sa abroad. Tandaan nyo mga guys, bakit kayo nag-abroad? Tandaan nyo yung unang pangarap na binuo nyo. Yun lang naman eh. Para hindi masira ang pamilya. Magkaroon ng komunikasyon sa mga anak, sa asawa, sa pamilya. Focus lang dapat lagi sa goal mga guys, para pag uwi natin, meron tayong uuwian. 'Di ba? Ang sarap sa pakiramdam ng ganon, kahit konti lang yung ipon mo, pero at least na-provide mo ng 3 taon or isang kontrata yung pangangailangan ng pamilya mo, pangangailangan ng mga anak mo. Kung may naipon ka man na malaki, congratulations. Kung konti naipon mo, recontract. Ganun lang naman yun mga guys. Focus lang tayo sa goal. Umiwas kayo sa mga temptation dito sa abroad mga guys. Madaming temptation dito, sinasabi ko sa inyo. May mga kabatch ako dyan na pinagsabihan din natin about sa ganyan. Pero syempre, may mga ano yan, may mga sariling isip na, may mga sariling desisyon na yan mga guys. Kaya ang payo ko guys, focus sa goal, focus sa pamilya. Kung ano yung pangarap na pinunta natin dito sa Taiwan is yun lang. So yun guys, bali nasabi ko na yata yung mga dapat kong sabihin. Yun lang. Galingan nyo sa trabaho, magpakatatag kayo mga guys. Dito ang tunay na labanan sa abroad. Baga kanya-kanyang libangan lang yan. Hanapin nyo yung ano, makakapagpalibang sa inyo. Baga, ayan, mag-vlog din kayo dito guys. Matutong kumausap sa camera, sa sarili. Bebiro lang. Good luck mga guys. Sana magtagal tayo dito sa Taiwan. Baga, para sa pangarap. Uwi na ako mga guys. At mukhang hindi na titigil tong ulan. Ayan, kanina pa ako dito. Gusto ko nang magbihis. Kita-kits tayo ulit next vlog mga guys. Salamat sa suporta. Hey!